Alam mo bang may mga pagkain tayong dapat ihain sa hapagkainan upang ang buong taon natin ay swertihin? Ang mga pagkain na to ay hindi dapat mawawala sa ating buhay para ang kaswertihan ay mapa sa ating buhay, siksik-liglig at nag-uumapaw. Kaya't alamin natin ang mga pagkain na dapat ay ihain natin at hindi mo dapat mawala sa hapagkainan para ang success, prosperity, and abundance ay mapa sa iyong buhay. Isa-isahin natin ang mga pagkaing swerte sa pagkainan. Una sa listahan, hindi mawawala ang mga prutas. Tandaan mo ha, mga bilugang prutas ang dapat mong ihahain sa pagkainan sa pagsalubong ng taong 2025. At tatandaan mo rin na matatamis na prutas ang dapat mong ihain o ilagay sa table pagsalubong ng bagong taon. Ang matatamis na prutas ay magbibigay ng matatamis na pagsasama, samantalang ang maasim ay hindi naman maganda. Pero meron exempted to the rule, ang mga bagay na pwedeng maasim ay katulad na lamang ng lemon. Pwedeng lemon. Bakit kailangan ng lemon? Kasi ang lemon ay magtatanggal ng mga maasim na karanasan na naranasan mo sa buhay. Mag-ingat ka rin ha sa paghahanda ng mga prutas ha. Huwag kang maghahanda ng prutas na bulok na o kaya naman maitim na buto. Orange ay talagang advisable ha. Orange ay advisable na meron sa pagkainan. At meron din dapat na lemon para ang mga negative energy na naranasan mo sa nakaraang taon ay sisipsipin ito at ang matanggal ang lahat ng negative energy. Ganon din naman yung mga bawang. Maglagay ka ng bawang, isama mo sa prutas para sa ganon, ito rin ay magsisipsip ng lahat ng uri ng negatibong enerhiya na nagpapahirap sa iyong buhay noong nakaraang taon. Tatanggalin ito ang lahat ng negatibong enerhiya at ipapasok nito sa iyong buhay ay puro kaswertihan lamang. Kaya kung nagnanais ka na ang pumasok sa iyong buhay ay kaswertihan, mas mainam na meron kang bawang o garlic sa hapagkainan. Siyempre, hindi mawawala ang lechon. Ang lechon ay nagbibigay ng abundance sa ating mga buhay. Kahit hindi naman isang buo, kahit yung ulo lang, okay na yan. Dahil ang mga lechon ay abundance po ang sinisignifies niyan. Kaya pag meron kayong lechon sa hapagkainan, buong taong kayong hindi magugutom. Ang abundance ay mapapasayo. Siyempre, huwag ka rin magpapawala ng lumpia. Alam mo ba kung gaano karami ang laman ng lumpia na yan? Ganon din karami ang blessing na papasok sa iyong buhay. Huwag mo rin kalimutang maghanda ng mga spaghetti, carbonara, palabok, yung mga noodles. Kasi yung mga noodles na yan ay maaaring magpahaba ng ating mga buhay. Kaya kung gusto mong humaba ang iyong buhay, ay huwag mong kalimutang kumain ng mga noodles sa pagsalubong ng bagong taon. Tiyakin mo lamang na hindi ito mapuputol habang ikaw ay kumakain. Kahit spaghetti ay mainam din. Bakit hindi dapat napuputol? Para tuloy-tuloy din ang blessing at hindi mapuputol ang blessing na papasok sa iyong buhay. At ang blessing na yan ay panghabang buhay na. Kaya mas mainam na meron ka ring handang mga noodles. Kahit anong klaseng noodles yan ha. Mapa spaghetti, carbonara, palabok, o typical na noodles lamang. Okay na po yan. Basta't merong noodles sa pagkainan. Dumplings, hindi rin nawawala ang mga dumplings ha. Ang kulay puti nito ay nagsisignifies ng purity, kung saan ibibigay nito ang magandang buhay sa pagsasama ng mag-asawa. Ang dumplings din ay ayon sa mga pungsoy ay nagpapasok ng maraming pera. Kapag meron ka nito sa hapagkainan, maraming blessing at opportunity ang papasok sa iyong buhay. At ang mga opportunity na yan ay magbibigay sa iyo ng magandang buhay. Kaya naman mainam rin, kahit siopaw, mainam din na meron ka ha sa hapagkainan. Huwag ka magpapawala nito kung nais mo na ang swerte ay mapa sa iyong buhay, siksik, liglig at nag-uumapaw. Ang mga dumplings kasi mainam po yan na meron sa pagkainan para mas maraming dumplings, mas maraming blessing ang darating sa buhay mo. Siyempre, hindi rin mawawala ang mga matatamis na pagkain tulad ng cake, chocolate o kahit ano pang matatamis. Ang matatamis na pagkain kasi ay sumisimbolo sa matamis na pagsasama. Mag-asawa man yan, magkakamag-anak, basta't kung nais mo ng matamis na pagsasama, ay mainam na merong matamis
cheesecake man yan o cake man yan sa pagkainan. Para sa ganon, ang buhay nyo ay maging matamis ang pagsasama. Dunkin Donuts o kahit ano ay okay lang. Basta matamis po. Kahit ilan, kahit konti, okay lang basta meron. Okay? Para masama-sama, masarap na pagsasama, matamis na pagsasama at magandang pagsasama ng buong pamilya. Mainam na magsasalo-salo kayo at meron sa pagkainan mo ng mga matatamis na pagkain. Para sa ganon, maging maganda rin ang kinabukasan ng pagsasamang mag-asawa, kinabukasan ng pagsasama ng buong pamilya, magiging intact at hindi maghihiwa-hiwalay. Magiging masarap din ang buhay. Katulad ng mga garlic, pwede mo siyang isama sa pagluluto. Para sa ganon, kapag inihain mo yan sa pagkainan, ay kaya nitong tanggalin ng mga negatibong enerhiya. At ang mga negatibong enerhiya na kaya nitong tanggalin ay magbibigay din ng positibong enerhiya. Tanggal ang negatibong enerhiya, pasok ang positibong enerhiya. Kaya napakahusay niyan. Siyempre, hindi mawawala ang mga bungus, isda. Kailangan piprituhin po, hindi hinihiwa. Kapag hinahain mo sa pagkainan kasi buo yung ulo, pati yung buntot. As in, walang putol. Para ang blessing ay tuloy-tuloy, walang cut. Diba? Tuloy-tuloy yung blessing. Kailangan maghain kayo ng bangus. At syempre, yung mga malalagkit na pagkain ay huwag mo rin kalimutan. Kasi ang malalagkit na pagkain na yan ay nagbibigay ng dikit-dikit na pagsasama ng buong pamilya. At mahusay ang magiging pagsasama. Hindi kayo maghihiwa-hiwalay ng buong taon kapag meron kayong inihain na malalagkit na pagkain sa hapagkainan. Kaya napakahusay na dapat kahit isang bilao ng malagkit na pagkain ay dapat meron kayo para sa ganon buong taon kayong siswertihin. Para sa ganon, buong taon ay magbibigay ito ng blessing sa iyong buhay. Siksikliglig at nag-uumapaw. Kahit anong uri ng matamis ay okay lang. Kahit anong uri ng malakit ay okay lang. Hindi kailangan marami, hindi kailangan bongga, kahit pira-piraso lang ay okay naman, walang problema. Basta ang mahalaga, ang lahat ng sinabi kong mga masusustansyang pagkain, mga masuswerteng pagkain ay nasa pagkainan. Para sa ganon, ang buong taong 2025 ay maging siksik, liglig at nag-uumapaw ang swerte. Wala namang masama kung susunod tayo sa mga pamahiin na to. Kung ang ibibigay naman nato sa atin ay isang magandang buhay. Kaya kung gusto mo ng magandang buhay sa taong 2025 ay ipagpatuloy mo ang paghahanda ng mga masuswerteng pagkain para buong taon kang siswertihin at buong taon ay hindi ka nauubusan ng pera. Siksikliglig at nag-uumapaw ang blessing na papapasayo. Kaya ano pang hinihintay mo? That's all for today's video. Thank you very much.